Ayos. Hanep, laki ng ulo ko dito ah. Luging-lugi na naman ako. Kumusta kayo dyan? Nandito tayo ngayon sa ating mga pag-aaralan na, ewan ko ba kung ano mga pinag-aaralan natin, pero pulos kakupalan lang naman yung mga pinag-aaralan natin. Pero siguro, meron namang konting kabuluhan. Okay, siguro, ito yung pinaka gusto kong tignan ngayon. Oh. Nagbo-browse kasi ako kanina. Nagbo-browse ako. Tapos bigla akong nakita tong ah, comment or post ni Kuya. Ito, share ko lang sa inyo. Looking for work po, San Rafael area po. Ayan. I-share screen ko lang muna pala. Kailangan pala i-share screen daw siya. Share screen. Nasaan na ba yan? Ayan. Ayan. Looking for work po, San Rafael area po. Pwede din po around Baliwag or Pulilan. Basta po pwede stay in. Yung pwede po ang may tattoo. May full sleeve tattoo po kasi ako. Willing to submit resume or police clearance or NBA clearance. Ito, may mga work experience naman siya. Formatter sa phone and computer. Nag-drive din si Kuya. Private vehicle. Meron siyang lisensya. Tapos, pwede siya maging bagger. Gusto niya maging dicer, warehouse boy, o kaya pahinante. Ayan. Parang tinitignan ko dito, no? Sinasabi niya yung pwede yung may tattoo. Bakit? Hindi ba tinatanggap ngayon yung mga may tattoo? Bawal ba yung may tattoo sa isang industriya? O ano yung kaakibat ng pagtatattoo? Kaya parang nakita ko lang tong post ni Kuya na screenshot ko na ano bang meron kasi sa pagtatattoo? Bawal ba yan? Masama ba yan? Pagka may tattoo ba ako, criminal na ako o masama na akong tao? Pag may tattoo ba ako, nanggaling ba ako ng kulungan or whatsoever? Kasi kung titignan sa pre-colonial na panahon, hindi naman ganun yung pagtingin natin sa tattoo eh. Mataas yan, mga matataas na uri ng tao. Mga warrior, mga hindi Golden State Warrior pero mga warrior, mga mandirigma, mga kinikilala sa lipunan. Pero tignan natin yung mamaya. Siguro, magsimula tayo dito. Tignan natin kung ano ba kasi ang merong issue. Ano ba yung issue? Ano ba issue niyo mga tol sa pagtatattoo? Tara, pag-aralan natin. Ayos, skirt tayo ngayon. Magandang araw sa ating lahat. Ngayon, nandito tayo upang talakayin ang isa sa pinaka maiinit at patuloy na pinag-uusapang issue sa ating lipunan. Mula noon hanggang sa kasalukuyan. Ito ang pagtatato. Bago ako magsimula sa ating talakayan, ang ating diskusyon ay nahahati sa tatlong bahagi. Una ay titignan natin ang mga issue na kaakibat sa pagtatato. Ikalawa, titignan natin kung ano ang perspektibo ng mga mag-aaral, gayon din ng ilang mga nagtatrabaho ukol sa kanilang pagtingin sa pagtatato. At ang ikatlo, titignan natin kung ano nga ba ang kasaysayan ng pagtatato sa konteksto ng ating bansa. Simulan natin ang ating talakayan dito sa issue ng DepEd. Kung makikita sa screen na ito, ang tattoo ay simbolo ng A, pagiging kriminal, B, pagkaalipin, C, kagitingan at kagandahan, D, pagiging mababa ng katayuan sa lipunan. Pero pwede naman ang maging sagot dito ay C. Subalit, batay sa answer key ng Department of Education, ang tamang sagot daw dito ay letter A. So, nandoon na agad ang diskriminasyon sa pagtatato dahil kaakibat ng pagtatato ay pagiging isang kriminal o pagiging isang masamang tao. Dahil dito, nagkakaroon ng issue kung kailangan ba o dapat bang tanggapin sa trabaho ang mga taong merong tattoo. Subalit sa konteksto ng ating kontemporaryong mundo, makikita natin na isang issue doon sa Baliwag, Lechon, na ang kanilang food handler or grillman, maging ang kanilang cook,
ay kinakailangan na walang tattoo. Kailangan wala kang tattoo para mag-apply sa trabahong ito. So, magiging mas masarap ba ang kanilang lutuin? O mas magiging masarap ba ang kanilang mga iihawin kung sila ay walang tattoo kapag nagluluto? Idagdag pa na sa ibang mga merchandiser, tulad nito, ito, Pure Gold, SM, Robinson, Bulacan, etc. Nakalagay na ang isa sa job qualification ay dapat wala ring tattoo. So, ibig sabihin, kalakhan sa ating mga employers sa kontemporaryong mundo ay hinahanapan na dapat wala kang tattoo kapag ka ikaw ay mag-a-apply ng trabaho. Kaya nga merong mga lumalabas na post sa ating social media na I have a tattoo but I am employed. Pero kalakhan na yon ay nandun sa ibang mga bansa. Ibig bang sabihin, hindi pa talaga tayo ganun kabukas o ka-open sa mga gaytong issue o bagay sa ating lipunan. Idagdag pa na no visible tattoo, pagiging isang service crew. Pero okay naman yung tattoo, kaso nga dapat hindi ito kita. Babalik at babalik pa rin tayo na ano ba kasi ang meron sa pagtatattoo? Ano ba ang issue na nakaakibat o nakapalibot dito? At huli, again, makikita natin na isa sa mga job qualification ay dapat wala kang tattoo. Babalik tayo dun sa issue ng DepEd. At issue na ang ibig bang sabihin ng tattoo ay pagiging isang kriminal. Dahil dyan, bago tayo magkaroon ng isang diskusyon, tignan muna natin kung ano ang perspektibo ng mga mag-aaral sa Central Luzon State University ukol sa pagtatattoo. Gayon din ang ilang mga empleyado ng universidad na ito. Okay? Samahan niyo ako! Hello, good morning. Nandito tayo ngayon sa Central Luzon State University at tatanungin natin ang mga mahuhusay na mag-aaral ng universidad na to kung ano ang pagtingin nila sa pagtatattoo. Hello, I'm University nga pala and you are? Frances. Sa tingin ikaw, ano yung tingin mo sa pagtatattoo? Okay lang ba yun? Positive ba yun or negative? Para sa akin naman po, positive. Positive naman po para sa akin kasi iba-iba po tayo ng pananaw po sa pagtatato. Meron po yung iba na ang pinapatato po nila is yung something na memorable sa kanila, ganun po. Tapos yung iba naman po, trip lang. So, okay naman po siya sa akin. Wala naman pong masama doon. So kung halimbawa ikaw ay boss ng isang kumpanya, mag-hire ka ba ng may mga tattoo sa katawan? Yes po, okay lang naman po sa akin. Kasi hindi naman po yun yung hindi naman po yung nakaka-apekto sa pagtatrabaho po nila. Unang, ano yung tingin mo sa pagtatattoo? Positive ba yun o negative? Depende po kasi yun po sa Pero- mga nakapaligid. Pero sa'yo, ano yung tingin mo? Positive. So halimbawa ikaw ay may-ari ng company, mag-hire ka ba ng may mga tattoo sa katawan? Okay lang. Sige, thank you. Tanong ko lang sana kung ano yung tingin ninyo sa pagtatattoo. Ikaw, ano yung tingin mo sa tattoo? Pagtatattoo sa katawan, is it positive or negative? Positive. I think it's a form of art. Ikaw, is it positive or negative siya? Positive. Kasi hindi natin lalabas yung So for example, ikayo ay merong company, tapos mag-hire ba kayo ng may mga tattoo sa katawan? Yes. Okay lang, kahit sobrang dami yung tattoo sa katawan, okay lang. I-hire nyo siya. Kasi parang sa inyo, itingin nyo yun ay form of expression. In-express sa sarili, yung sa inyo naman ay Artistic. artistic. Expressing yourself. Tanong lang ako kung ano yung perspective mo about sa pagtatattoo. Is it positive or negative or what? For me po kasi, parang hindi ko parang gustong-gusto ko po yung tattoo. Kasi po may mga past friends ko ako na hindi ko pa namimit, which is on Facebook lang. May mga tattoo sila, then girls sila. Pero marami po kasi ngayon sa social media sinasabi na pag may tattoo ka, madumi tignan sa katawan mo, ganyan. Pero I can see tattoo po as a form of art. Oh, nice. So for example, you are a head of a company or
meron ka ng sarili mong tourism, ano tawag dito? Ano ba yung mga? Industry. Meron ka ng sariling industry. Would you hire someone na maraming tattoo sa katawan? Yes po. Kasi I don't think naman po na may mali sa ganun. Basta ang important po para sa akin is yung skills and yung manners and yung kakayahan po niyang umarap sa marami. So parang competence Yes, pa rin. po. Hindi, wala kang pakialam sa... Yes, po. Nice. Okay, thank you for that. Ay, tatanong ko lang kayo kung ano yung pagtingin ninyo sa pagtatattoo. Is it positive? Is it negative? Or ano yung perspective ninyo? For me po, expression lang naman po yun na sarili. Ah, Yun lang po. ikaw, how about you? Is it a positive or negative? Or Choice po yun ng choice mo po yun. Kung kakatulad po yun. Then go for it. Kung may ibang disadvantage naman po yun, then okay naman po po. how about you? Ganoon din po sa akin, hindi naman po siya negative for me. Kasi kung doon po sa way na yun na-express mo yung sarili mo, yung gusto mo at yung hilig mo, okay lang. So ang question ay edu. Yes. So okay lang ba sa inyo, for example, mag-aaral isang teacher na puro tattoo sa katawan? So for example, ikaw ay magiging principal. Would you hire someone na madaming tattoo? Ay, sorry po ba, sorry. Sige, ikaw. For me naman po, hindi po basihan ng competence niya yung tuturo. As long as kaya po niyang magturo at nang maayos yung lesson sa mga bata, yung tamang behavior sa mga bata. Performance pa rin po yung nagmamatter. Okay. Hindi So, po yung physical appeal. if ever you're principal or head na ng isang school, you'll still hire someone if competent siya kahit madami siya tattoo sa katawan. Kasi maganda po yung attitude niya. So, halimbawa competent talaga sa individual, mapabuti yung loob, you will still hire him. Kung ko lang sana kung ano yung tingin niyo sa pagtatattoo. Parang harmful lang pong tignan. So, positive siya. Okay lang siya. Okay lang po, para sa akin. Ikaw? Sa'yo? Ano? Hindi sa'yo. Parang ganun, cool lang din. Parang ang kastik tingnan. Parang pag nakikita ka ng iba yung may tattoo siya, parang gusto ko rin, gano'n. Parang naaano ka rin. So, for example, meron kayong company, mag-hire ba kayo ng may mga tattoo sa katawan? Basta hindi visible. Dapat nakatago. Okay lang po siguro yung maliliit na tayo, pero yung sobrang parang Ayun ba, kung puro na kamay na ba? parang hindi naman na po appropriate sa ibang So, ikaw mag-hire ka hindi? basta po maliit lang po yung tayo. Ikaw? Ano, sa personality naman ng tao. Okay ka naman kahit may tattoo ka. Diba sabi nila pag may tattoo parang addict gano'n. Ay, hindi ko i-hire yan, gano'n. Pero kung good personality ka naman, bakit hindi? So, okay lang sa'yo nangyari. Sa'yo, plus hindi kita. Basta't maliit lang. Sige, thank you. Ano yung perspective mo o tingin mo sa pagtatattoo? Yung perspective ko po sa mga nagtatattoo is actually positive because they get to express what they want to express in the means of putting art sa sarili nila. Kung saan nagiging permanent yung pagiging artistic and yung pagiging expressive nila sa gusto nilang ilagay sa katawan nila. And also, depende rin po kasi sa kukunin nilang job or kung saan sila pupunta. Kasi may discrimination po when it comes to having tattoos in your body. Pero yung iba naman po, tinatago nila or nilalabas nila. Depende lang sa tao. Pero for me, it's okay. So, for example, sa inyo, sa tourism industry, so okay lang ba sa'yo na in the tourism industry na maraming tattoo? Yes po, for me, it's okay. Kasi it's all about the service. Kung ano yung kaya nilang ibigay, it's okay, kahit may tattoo pa, pero ayos kang tao, may right attitude ka, and you can serve people well, you can communicate well, so it's alright. How about mga doktor, ganyan, o kaya mga police or teacher, for example, na madaming tattoo sa katawan? How do you see them? For that naman po, for me, it's alright, pero nasa moderation pa rin siya, lalo na yung iba kasi, meron siyang social discrimination when it comes to professionals na merong tattoo. Pero sa akin, it's alright. Kasi art lang naman yan eh. Hindi naman siya harmful para sa mga taong tuturuan mo. So okay lang, di ba? Okay lang yung teacher madaming tattoo, okay lang ang Yes, doktor na madaming as tattoo. long as may mababahagi silang knowledge
hindi naman po pro. So, sa tingin mo, sa'yo, ano yung pagtatato? Art. Art. So, positive siya? Yes, Sa akin din po, ayos lang. Open naman po ako sa idea ng tattoo. Since hindi naman, wala naman po silang, and since decision naman po nila yan sa sarili nila. Yun lang po. Anong course mo ba? Tourism po. Ikaw din. So, for example, magkaroon kayo ng isang restaurant or isang tourism industry, would you hire someone na maraming tattoo or may mga tattoo sa katawan? Yes. Walang problema kasi kahit ang streamline na basta makas naman yung trabaho. How about you? Sa akin po, okay lang kung i-hire ko sila. Pero sa perspective ko ng iba, hindi naman natin mag-choose yun. So, nasa kanila. So, hindi. Ikaw, mag-i-hire mo yung may mga tattoo sa katawan. Okay lang kahit ano yung tattoo niya. Ako. Ikaw din, kahit ano yung tattoo niya. Okay, sige, thank you. Kasama natin ngayon si Sir Sherwin ng University Extension Center. Tatanungin natin siya kung ano yung perspective niya sa tattoo o pagtatattoo. Sa inyo, sir, ano yung tingin niyo sa... Sa akin kasi hindi maganda yung tattoo eh. Bukod sa minamarka yung balat mo, yung skin mo, permanente pa yan. Saka baka meron siya side effect doon sa mga internal mo. Siyempre, pagka nagtattoo ka, pwede pumasok sa mga blood. Tama. Sa health siya. Saka hindi malinis tayo pagka nagtatrabaho tayo sa gobyerno, kailangan medyo kung tayo clean ang ating balay. Thank you. Ang tingin mo sa pagtatato, is it positive or negative or... I think depende naman po siya kung ano yung itatato. Like kung itatato mo naman po is full of positivity po, gano'n. So I think okay naman po. Pero kung yung meron mga racial slur po, like gang-related na tattoos po, I think hindi po siya gano'n ka-appropriate sa So, ano question? Beside po, major in science. So, for example, ikaw ay magiging may-ari ng isang kumpanya. Would you hire someone na may mga tattoo sa katawan? Depende po. Pero kung yung tattoo naman po is minimal, I think pwede naman po siyang i-allow. Kasi kung hindi po natin i-hire po yung may mga tattoo, parang it's kind of discrimination din po di ba? So, depende po siya siguro sa nature po nung kung anong position po siya ilalagay. Halimbawa, position niya ay customer service. Sa customer service, I think po kung yung product po natin ay about sa pagtatato, I think i-hire ko po siya for customer About service. hindi sa pagtatato. Pero kung hindi po siya regarding po sa pagtatato, I think it will be more complicated di ba i-hire po siya. So, siguro po hindi. Hindi. As a general po. As in general perspective. Unless, for example, skilled naman siya. Skilled, kaso yun nga lang. That's the downside. Madami siyang tattoo. Pero skilled siya. Would you still hire him or hindi? If I think po na magbe-benefit po yung company dun sa pag-hire po sa tao na yun, regardless po dun sa tattoo niya, I think it will be a no-brainer po na hindi siya i-hire. So, I think i-hire po from Apo, i-outweigh po kasi nung capabilities niya po yung tattoos na meron siya. So, I think i-hire po. Thank you. Thank you po. Yung perspective ninyo sa pagtatato? Anyone? Yes. Sige, ano lang tingin mo? Is it a positive or negative? Okay lang naman po. As long as happy ka sa dinidesign mo sa katawan mo. And lahat naman tayo may freedom kung anong gusto mong gawin natin sa sarili natin. About, is it positive or negative? Sa akin din po, neutral lang po. Kasi ikaw naman po yung magtatattoo eh. Wala naman, ano po, dito? Wala naman na po dapat sabihin ng ibang tao yun sa kung ano yung gusto mong gawin sa sarili. As long as wala ka naman po siguro tinatabakan ng ibang tao eh, okay na po. Sa akin naman po is yung nakaka-apekto lang po sa paghahanap ng work. Kasi po yung minsan po hindi po natatanggap dahil po sa mga So for example, ikaw, magkakaroon ka ng sariling tourism industry. Okay lang, mag-hire ka ba ng mga may tattoo sa katawan? Okay lang naman po. Hindi naman po basta sa skills naman po kasi magbe-base yun, wala naman po sa ano to ka panlabas na ano. Basta po skilled worker ka, okay po. Kahit madami yung tattoo mo sa... Opo. Kahit teacher, halimbawa ako, teacher, madami akong tattoo sa katawan. Would you hire me? Opo. Thank you. Thank you po.
Tatanungin natin siya kung ano yung perspective niya sa pagtatato. Kumbaga, pagtatato Oo. or nakalagay na. Nakalagay na din. And the tattooing itself. Tingin mo ano siya? Para sa akin kasi may ex-boyfriend kasi ako namatay na. Puro, Sorry for that. puro tattoo yung katawan niya. Para sa akin, marami kasi yung na pinagdaanan sa kanya. So, tattoo is hard talaga para sa akin. Tattoo is hard. Kahit na Sige, okay lang. kasi, may iba kasi na trabaho na hindi sila tumatanggap ng na puro katawan. Then, yung iba kailangan lagyan ng foundation, full coverage, then kailangan mag-long sleeve. And, yun lang talaga yung para sa akin. So, anong course mo ba? Tourism po. So, for example, ikaw ay magiging may-ari ng isang tourism industry or restaurant, would you hire someone na puro tattoo yung katawan? Pag sa babae kasi Oo, okay. pag sa lalaki, kung mag-long sleeve. Pero pag sa babae, pwede naman pero siguro So, for example, ay magaling naman siya, mahusay siya, na kaso madami talaga siyang tattoo, babae siya or lalaki siya. Magaling talaga siya, kaso yun lang, madami siyang tattoo. Would you still hire them or hindi? For example, customer service, talagang magaling siya sa public relations, kaso madami siyang tattoo. kung sa skills para sa akin mo, kasi physical appearance. You will still hire them or Pwede pwede pa pa rin. rin? Kasi para sa akin, di ba pag may tattoo ka, kasama ba yun kasama ba yun sa skills mo, makapektuhan ba yun? Hindi naman diba? Yun pa lang. Thank you. Tatanungin natin siya kung ano yung perspective niya sa pagtatattoo. So, Sir Jano, ano ba yung tingin mo? Is it a positive or negative? Or what? Para sa akin, positive. Okay. Dahil It's a form of art. it's a form of art. So, for example, may isa kang head or boss ng isang division. Would you hire someone na maraming tattoo sa katawan? I mean, would you hire someone? Ano ba yung tingin mo? Pag halimbawa may nag-apply sa'yo, competent naman siya. Kaso yun lang, marami talaga siyang tattoo sa katawan. Would you consider hiring him or medyo... Depende sa trabaho. Depende sa nature of work. So for example, this kind of work, extension worker, na nakikipag-usap sa mga tao sa community, would you hire someone na as extension worker? Okay lang. How about teacher? Yeah. Okay lang. Okay na. So ano yung mga sasabi mo kanina industry na medyo hindi pa pwede? Sa tingin mo lang, perspective mo lang. Hindi kasi nare-recognize ko pa rin naman na hindi lahat ng tao ay accepted. Mm-hmm. Kaya na hindi sa lahat ng tao parang acceptable sa kanila. Kaya nasa Pero generally, positive na. Thank you. Tatanungin natin sila kung ano yung perspective nila sa pagtatattoo o sa pagtattoo. Okay? Kasama natin si Noel. Jamar. Okay, so unahin natin kay Jamar. Sa tingin mo, ano yung pagtatattoo? Is it a negative or positive? Depende po kasi may mga times na yung tattoo it is a freedom po ng isang tao to show the artistry kung ano po yung parang yun po yung gusto nila talaga. Like, yun yung freedom na parang ito yung pinatato ko kasi may meaning po siya. Yun po yung perspective ko sa pagpapatato. So positive siya? Apo. Para sa akin po, positive. Kasi parang parang doon nila na-express yung sarili nila or kung paano nila mas mai-express sarili nila para magiging confident sa mga tattoo. So, positive. Sa akin po, it depends kasi we all know and we are all aware ba't iba po tayo ng perspective. Some people may think it's positive or some people may think it's negative. Kasi we have different backgrounds,
po ginagamit nila yung pagpapatato para makapag-cope sa sitwasyon nila sa buhay, and other people use it to boost their confidence. So in that way, masasabi ko po na positive siya. But when you use it dahil lang naging epekto siya ng tropa mo, or naging epekto siya ng masamang parang influence from other people, and at that point po, dun pa lang po siya magiging negative. Sir, bilang sa akin kasi marami akong kaibigan na puro bato yung para sa akin, sir, okay lang naman po kasi din po nila pinapakita yung sarili nila, yung pagiging art po ng kanila. Anong course ninyo? Tourism. For example, kayo ay magiging may-ari ng isang restaurant or tourism industry. Magiging head kayo. Would you hire someone na maraming tattoo? Of course, sir. Yeah, about would you hire someone na maraming tattoo? Yes. Definitely. For example, sa the customer service, okay lang? Would you hire them? Okay lang. So, thank you for that. Thank you. Ayos, simulan natin ang ating diskusyon. Ang laki talaga ng ulo ko. Pwede akong lumayo ng konting ganun. Pero okay, kaya ano na. Mag-share screen na lang ako para di makita yung kakitan ko. Ay, okay. Simulan natin ang ating diskusyon sa tattoo na isang bahagi ng ating kasaysayan. Dahil kung titignan, tattoo were historical part of the ethno-linguistic group in the Philippine context. Kaso sa panahon ngayon, ito ay ina-associated sa mga kriminal. Yung ating mga ninuno ay ginamit ang kanilang katawan bilang quote-unquote living canvas upang i-express ang kanilang mga sarili by means of the painful yet intricate art of tattooing. Kaya nga, di ba? Nakita natin yung mga sagot nila. Tattoo is an art. Wala namang masama dyan eh. Parang yun yung mga sinabi ng mga ating kalakhan sa ating mga na-interview. Pero tignan natin ngayon kung ano nga ba yung tattoo sa pre-colonial na panahon. Kasi kung titignan, tattoo was a prevalent during the pre-Hispanic bago tayo makolonize ng mga Espanyol. Specifically, nung early colonial period dito sa ating bansa, Pilipinas. Itong pagtatattoo ay common sa Buntok, Ifugao, Kalinga, at sa mga warrior groups sa Cordilleran region. Ito, mag-share screen na lang ako para hindi nyo makita yung pag-upuhan ko. Masyado naman na akong pogi eh. Okay, tingnan natin. Share screen natin kung ano nga ba itong mga pinagsasabi ko na to. Let's start with this. This is Prince Giolo at tattooed. Ayokong gamitin yung tribal man, ano? Kasi tribal, it is associated with the idea of colonization. So, ethno-linguistic man was purchased as a slave in Mindanao and became part of public exhibition in England, making him, quote-unquote, living artwork. So, is this a good thing? Sa akin siguro hindi. Kasi, nagko-commoditize. Pero mamaya, ibang discussion yun. So, in the earliest record of Philippine tattoo, it can be seen in the Baxter Codex. So, ano ba yung Baxter Codex? Ito, makikita sa Baxter Codex, makikita ito, itong larawan na ito. Ito yung matinatawag na mga pintado. So, itong mga pintado ay tinawag na mga conquistador. Cemented their marking in the diverse history of the Philippines. So, sa libro ni William Henry Scott na Barangay, 16th Century Philippine Culture, sinasabi na ang mga tattoo ng mga pintado, it projects an aura of intimidation and fear. So, nakaka-intimidate daw ito doon sa kanilang mga kalaban nilang grupo. Lalo na nung mga merong quote-unquote tribal war, saka tribal raid, yung mga pre-colonial period. Na sinabi niya na it should be noted that this is not some kind of elaborated bluff that they utilize for acquiring their own tattoo, required a tormenting process that only the toughest could endure. So talaga matatapang.
Talagang malalakas na tao. Pero ang tanong, saan nga ba muna kasi nanggaling yung salitang tattoo? So titignan natin according to Oxford Dictionary of Critical Terms, the word tattoo, T-A-T-O-W, first appeared in Captain Cook's written accounts in First Voyage, or in this is in 1769 in Tahiti Island. So the word denotes the markings found on the skin of Polynesians. So other variations of tattoo include tattoo, tataw, and tataw as the expression for to strike or to stamp. Oh, ayan, alam na natin. Pero dito sa konteksto ng Pilipinas, ito, sigurado ako na alam niyo to kasi ako gusto ko talaga magpatato eh. Pero wala pa yata akong lakas ng loob, di ba? Mga matatapang lang talaga yung mga, so hindi yata talaga ako matapang. Hindi ako pang warrior. Kaya nga ako nagtuturo ngayon eh, hindi ako pang warrior mga lods. So, alam niyo yan, Ma'am Babatok, ayan. Sikat na sikat dyan si Wang Od. Siguro magpapatato ako. Gusto ko dun saan nga, Buskalan. Ayan, magpapatato tayo kay Wang Od. Kasi yung batok, ayan, batok, Ma'am Babatok. Kaya nga sikat na sikat yan. Dito sa konteksto ng Pilipinas, it is the general term for tattoos. But tattooing is so widespread in the region that there are local equivalents, specifically in the Cordilleran area. So in Butbut Kalinga, tinatawag to ng watok. Sa Kalinga, batok. Sa Bontok, patek. Sa Ifugao, batok. Sa Ilocano, sa Ibaloy, saka sa Sagada, batek. 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 Tapos sa Kankanai, batak. So basically, nagsimula lang din siya sa idea ng batok. Hindi yung batok na ako na baka kayo batukan ko, bambabatok. Okay? So, pero yung mga tattoo na record do sa pre and early contact periods were abstract geometric designs that followed a similar pattern and form, according yun kay Ma'am Ikin. Ayan, naging teacher ko yan nung ako ay college. Shout out kay Ma'am Ikin, Amora Salvador. Actually, yung mga ginamit natin dito ay talagang hango sa kanyang mga pag-aaral. Mamaya makikita natin doon sa mamaya sa succeeding slides. So, early documentation of indigenous tattoos in northern Luzon shows that the human body was fully tattooed with distinct and abstract patterns as seen in the tattoos found on the mummies in Kabayan, Benguet. Yan. So, ayun. Pero titignan natin, yung karamihan sa mga nagtatattoo ng mga pre-colonial na panahon ay mga lalaki. May mga female tattoo practitioners there din, pero hindi ganun karami. Kaya sobrang rare talaga ni Apo Wang Ud. Yan, na oldest tattoo artist, o oldest mambabatok sa ating lipunan. Kaya talagang hashtag Pinoy Pride. Pero yun guys, wala pa talaga akong lakas ng loob magpatato. Pero kung meron na, punta tayo kay Apo Wang Od. Sama-sama tayo doon. Sabay-sabay tayo para at least recorded yun. Kaso nga lang, ano nga ba yung mga designs na nilalagay niya? Is it still quote and quote authentic? Ano pa ba? Baka kung ano-ano na lang nilalagay na design doon. Ano? Pero it's for another discussion. Tsaka, that's their culture. That's their tradition. Wala naman akong panghihimasok doon. So, kung titignan natin, there are two kinds of tattoo artists in the past. Yung isa, yung resident artist lang na nandun lang sa kanilang village o tinatawag ding ili. Yan. Tama ba ako? Baka mali ako. Ili, sa pagkakatanda ko dun sa aming mga diskusyon ng college. Tapos isang traveling tattoo artist. Ayan, palibot-libot yan. Papunta-punta dun sa iba't ibang mga communities. Tapos, binibenta niya yung kanyang serbisyo ng pagiging artist, tattoo artist, para sa pagtitrain. Okay? So, kung titingnan natin, batok is an inscription of culture on the body that can focus on religion, politics, warfare, and rituals. They are also seen as a repository. Yan. Ito yung naging parang, di ba sinasabi natin kanina, yung katawan
ay naging living canvas. So, yun yung tinatanong ako, ma-share ko lang, yung mga estudyante ko nung nakaraan. Natanong ako, sir, if no records, no history, kasi yung pinag-uusapan namin, ibig sabihin wala bang pre-colonial na kasaysayan yung Pilipinas? Kaya, ayun, sinabi ko sa kanila na there are other sources of history. Hindi lang naman laging papel na laging nakasulat yan. Pwede natin gumamit ng mga spear, yung manunggul jar, yung mga banga, ayan, madami tayong artifacts na pwede natin gamitin upang pag-aralan yung kasaysayan. At isa na nga dyan, yung living, quote-unquote, living canvas, yung mga tattoo. So, di ba yung sa may Kabayan, kung nakapunta na kayo sa may Sagada, yung mga mami doon, meron silang mga tattoo. So, ewan ko lang kung pwedeng pag-aralan nyo kasi syempre, mummified na yon. Parang respeto din doon sa patay, sabi nga nila. So, kung titignan natin, naging repository ito. Dito na store yung kanilang memories, yung kanilang karanasan, kanilang informasyon, kanilang kasaysayan na in-store dito sa kanilang mga tattoo. Kasi dito nire-record yung biography ng isang tao, maging ang mga complex na tradisyon ng isang komunidad. Gaya nga ng sabi ni Ma'am Annalyn Ikin Salvador Amores. So, kung titignan natin sa mas malalim na pag-aanalisa, it is a signifier of collective ethnic identity. So, tignan natin yung mga tawag dito, mga tattoo na na-record ni Ma'am Salvador Amores. Ito, yung tattoos of the men. So, the gulot, ayan, found on the wrist of the warrior. So, ayan, basahin nyo na lang. Pero kung titignan natin from the word gulot, which literally means cutter of the head, the marking means that a man has killed one or more participated in head hunting expedition. So, kasi kung makikita natin, sa pag-aaral ni Salvador Amores, ang pagtatato sa Cordillera ay espesipiko sa kalalakihang grupo o ethno-linguistikong grupo ng Ilobo. Mas nauna ang pagtatato kesa sa pagpapatuli. So, isipin mo yun, mas nauna pa yung sa context ng Ilobo, na ethno-linguistic group, mas nauna pa yung pagtatato ng mga kalalakihan kaysa sa kanilang pagpapatuli. In the context naman ng kababaihan, so hindi sila patriarchal. In the pre-colonial Philippines, walang patriarchy dito. Pantay ang pagtingin sa kababaihan at kalalakihan. Kung pwede magtattoo ang lalaki, pwede din magtattoo ang mga babae. Kaso ngayon, gaya ng sinabi natin kanina, rare yon. So, sa context ng mga babae, sila ay tinatatuan bago or pagkatapos ng kanilang unang menstruation. So, kung titignan natin, ayan dito, di ba, yung gulot, ayan, titignan pa natin to. Biking or the chest tattoos of warriors show the unity and symmetry of the designs. So, kung titignan natin itong sa may chest, pagka meron kang tattoo sa chest, yan yung tinatawag na nakapatay ka na yata ng 10 o pataas, patay doon sa pag-aaral ni Salvador Amores. Pero, in general, tignan muna natin yung mga susunod. Ayan. Kaman, head axe, used to brandish the head of the enemy. So, basically, yung kanilang mga tattoo, it symbolizes a badge. Ayan. Parang halimbawa, yung mga military personnel natin, pagka na po-promote sila, tumataas yung rango, nadagdagan ng badge. Hindi makita, nalagyan ng badge. Pero sa context ng pre-colonial na panahon, yung mga tattoo, yan ay nagsisimbolong mga badge ng mga ating mga ninuno. So, ano ba kasi yung meron kasi sa tattoo? So, pagka meron kang mga badge na ganyan, ibig sabihin, mas confident yung community mo. Kasi mas kinakatakutan ka. Kinakatakutan ka nung ibang mga group, ayokong gamitin nga yung tribu ng ibang mga ethno-linguistikong group. Wala pa palang panon. Sige, ng ibang grupo na lang. Ng ibang grupo. Kasi, ibig sabihin, mas marami ka na naranasan na labanan. At isa pa, yung madaming tattoo o yung pagtatattoo,
it is attractive sa kababaihan. So, hindi ko lang sasabing mas marami kang tattoo, mas pogi ka. Pero pwede din. But why not, di ba? Ano naman masama kung madami ka tattoo? Kung mabuti ka naman tao at saka ikaw ay mahusay, makisama. Ano naman problema kung tsaka kasi nga, di ba, in the pre-colonial period, titignan natin na attractive to women itong pagtatattoo. Tignan din natin to. Binakuko or crisscross found on the upper arm of the warrior. So ito yung pinapakita naman nito yung paths that the warrior crossed during the many expeditions, yung mga karanasan niya. Tapos yan, pinarpating or pinarparting, composed of the parting, ayan, 3 short lines. Yan, yung mga yan. Indicating that the warrior has fought in different villages. Sabihin, nakipaglaban siya sa iba't ibang nayon. Hindi to yung baka inahanap niyo sa akin yung si Ang, yung Fire Nation, nakipaglaban kay Avatar, si Legend of Ang. Iba yon. Pero technically, din yun. Pwede din natin tignan yun na pre-colonial. Ayan, yung gayaman ng banas or centipede-eating lizard sa kamay ng kalalakihan. Special insignia of the bituon or tala. And the gayaman, ayan, ito yung centipede. Talagang yung centipede ay kinakatakutan ko. Gaya ng pagkatakot ko sa pagtatato. So, warriors believe that bituon gives light to the path of the warrior. So, ibig sabihin may meaning and symbol siya. Hindi yung trip ko lang magpatato ng bituin Bakit ano ba yung gusto ng bituin? Kasi star ako Hindi. Meron nga mga meaning. So, this one, dakag tattoos found on the back of the undaunted warrior. It's a combination of binulibud. Ayan. So, tignan nyo na lang, basahin nyo na lang. Kung gusto nyo mas malalim na pag-aaral dito, pwede nyo basahin yung article ni Ma'am Ikin. Madali lang yung makikita nyo sa internet. Ipopost ko din yung link. So, this is the context. This is the problem. With modernity, makikita natin na, syempre, modernity nagbabago yung mundo. Sabi nila, change is constant. Wow, sobrang cliche no? Pero kung titignan natin, totoo naman, nagbabago naman talaga yung mundo. So this is the new tattoo found on the 48-year-old Ilubo man who defended the village from intruders. So kung makikita nyo sa design, ito na, kombinasyon na siya ng tradisyon at saka yung makabago, modern. Yung eagle, ayan eagle. Na kinopya sa American coin. Ayan, nag-collecta pala ako ng silver coin. Kung makikita nyo yung sa may agila, ayan, silver yun Mahal yun. Lalo na yung 1906. Hashtag KMJS. Napanood ko lang yun sa Jessica Sawa. Okay, so this is the tattoo of the women. Okay, makikita natin yan. Tapos ito naman yung sa tinatawag na ni Rafat, inufog-ufog. Tapos ito yung sa kamay din. Pero ito yung pinaka hindi natatapos. Bakit? Kasi napakasakit daw pagka dito sa part na ito, tinatatuan yung mga kababaihan. And at the back of the shoulder, yan, blades is a combination of different tattoo designs. The most dominant is Ginay Gayaman tattoo. And ito last, the Sinokray, which translate the sleeves of the t-shirt, translate to an illusion of the upper garment, an extension of the kain or women's skirt. This is also a rare tattoo. Ayan. Pero kung titingnan natin sa pag-aaral ni Salvador Amores, tsaka kung i-analyze din natin yung kontemporaryong mundo, makikita natin na yung mga matatanda na maraming tattoo, tinatago nila. Tinatago na nila yung mga tattoo nila. Bakit? Kasi nga, it is associated with criminality. It is associated na pagka meron kang tattoo, parang negative. Negative agad yung perception or mindset sa atin. So, ayun, yung mga issue na kinakapaloob. Pero titignan natin sa larger aspect. Masama ba talaga yung pagtatato? Sa akin kasi hindi.
okay lang yan. Kahit na full sleeve pa yan, kahit na punong-puno ka pa ng tattoo. Pero kung yung mga tattoo mo naman ay may pambabastos sa ibang lahi, pambabastos sa kultura, pambabastos sa mga marginalized group, gaya ng mga LGBT, gaya ng mga katutubo, binabastos mo sila kung anong mga nakalagay dyan. Tapos binabastos mo yung mga magsasaka, binabastos mo yung mga mangingisda sa iyong mga tattoo. Siguro yun yung mga dapat na hindi nilalagay. Siguro doon ako hindi papayag na meron kang mga tattoo ganun. Tapos, ito din siguro, idagdag na yung pagbabago o historical distortion o historical revisionism. Naglalagay ka ng tattoo na binabaliktad yung kasaysayan. Naglalagay ka ng tattoo na binabastos mo yung katotohanan. Yung mga tattoo na binabastos mo yung kasaysayan. Kasi, di ba? Pati naman maglalagay ng mga ganun tattoo. Kung maglalagay ako ng tattoo na hashtag martial law is golden age. Yung mga ganun tattoo siguro yung mga hindi dapat nilalagay sa katawan. Dahil hindi mo lang binastos ang kasaysayan, binastos mo din yung sarili mo, katawan. Ayos? So, I hope meron tayong nakita sa klaseng ito, sa ating naging diskusyon. And I hope meron tayong natutunan ukol sa pagtatato. With that, guys, skirt. Nice. Laki talaga ng ulo ko dito.